Gagawa tayo ng Brigadeiro. Ito ay Brazilian sweets or candy na gawa sa condensed milk, butter, and cocoa powder. Para sa written ingredients, please check description box. In a pan or pot, i-combine natin ang butter or margarine, condensed milk, and cocoa powder. So, mas maganda kung i-sieve natin ang cocoa powder para mawala ang mga buo-buo. Tapos, i-mix natin na mabuti. So, ayan, na-combine na natin. Lutuin natin over medium-low heat for 8 to 10 minutes. At dapat continue lang ang paghahalo. After 8 minutes, lagyan natin ng desiccated coconut. Ang original na recipe ay walang desiccated coconut. Pero para may ibang flavor at texture ang ating brigadeiro, mas maganda kung meron. At lutuin natin for another 2 minutes. So after 10 minutes of cooking, malalaman mo kung okay na ang mixture kapag nagdrag ka ng sandok at nakita mo ang bottom ng pan for 2 to 3 seconds. So turn the heat off at i-transfer natin ang mixture sa lightly greased na plate. I-chill natin for 1 hour bago natin gawing bola. At habang pinapalamig natin, gumawa tayo ng isa pang batch, lagyan natin ng Milo. So same procedure lang, i-combine natin ang butter, condensed milk at Milo powder. Haluin natin ng mabuti. So, lutuin lang natin over medium-low heat for 10 minutes. Sa pag-research ko sa paggagawa ng brigadeiro, yung iba gumagamit ng Nesquik, yung chocolate-flavored na milk, pero mas common ang cocoa powder. Pero syempre, marami ng recipe sa brigadeiro modified na. Yung iba naglalagay ng cream and baking chocolates, at meron ng iba't ibang flavor like strawberry. So, gawin naman talaga kapag nagluluto, pwede ka mag-incorporate ng ibang flavor, kasi likas na creative naman tayo. So, kung meron kang ibang gustong idagdag from this basic recipe, ay pwedeng-pwede. Ayan, after 10 minutes, luto na ang ating Milo Brigadeiro. Turn the heat off at ilipat natin sa lightly greased na plate. At i-chill natin for 1 hour. At habang pinapalamig natin ang Milo Brigadeiro, pwede nang bilugin ang ating chocolate coconut brigadeiro. Kuha lang tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture. So yes, depende yan kung gaano kaliit or kalaki ang gusto mo. Pero kung gusto nyo na marami ang magagawa at hindi masyadong malaki, pwedeng 1 teaspoon lang. At tandaan, mas maganda kung lightly grease ang mga kamay para hindi ka mahirapan sa pagbilog. Ayan, gamit ang mga kamay, bilugin natin ito. Tapos, i-coat natin ng chocolate sprinkles. Kung wala kayong chocolate sprinkles, pwedeng i-coat ang brigadeiros ng melted chocolate. And yes, pwede sa crushed peanuts. At para mas presentable, pwedeng ilagay sa baking cups. And yes, pwede mo i-coat sa desiccated coconut. Eto naman ang ating Milo flavor. So, gagawin kong maliliit, half teaspoon ito. I-coat natin ang desiccated coconut. At pwede sa white sugar. Naalala nyo ba nung kabataan nyo? Ganito gumawa ng homemade yema na candy na walang itlog. At kapag tinamad kang gumawa ng maliliit, gumawa ka ng malaking version. So ayan, eto na ang ating brigadeiros. Malalaman mo kung tama ang pagkaluto mo kapag inilagay mo ito sa ref overnight, hindi siya ganun kalambot pero chewable pa rin siya. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So, ito yung ating chocolate na may desiccated coconut. Gustong-gusto ko na meron siyang desiccated coconut. Kasi mas na-enhance yung flavor niya. At, actually, ito, yung parang sprinkles, totoong chocolate yan, hindi yan yung
sprinkles na colored na candies. Yan, chocolate talaga siya. I love it. Ang sarap. Describe ko sa inyo yung texture. Medyo soft. Soft naman talaga siya, pero andun yung chewy na texture niya. And alam nyo, di ba? Condensed milk, parang, oh, grabe, ang tamis niyan. Ito hindi. Even me, akala ko parang nakakaumay. Pero actually hindi. And while binibilog ko siya, naalala ko yung process ng paggawa ng yema. Parang ganun. Hanapin ko yung recipe ng yema na parang walang itlog. Parang ganun talaga. So yeah, gusto ko siya. Try tayo ng ibang recipe next time na hindi lang cocoa powder. Parang merong strawberry, mga ganun. Matikman natin yung may Milo. Pagpasensyahan nyo na yung aking mga sizes kasi alam mo na umamadali. So, ayan. Oh my God. Kahit may Milo siya, mas malapit siya dun sa lasa na sinasabi ko na yema. Ang sarap pa rin. Parang, kung gusto ko talaga na Milo yung lasa, siguro additional ng Milo powder. Ito kasi parang siya may pagka caramelly na may pagka slight dulce de leche. Parang ganun. Masarap. Ano pa rin yung texture niya? Chewy. Soft and chewy. Yan. Tignan natin yung ano. Yung maliliit. Ito, yung maliliit na iginulong natin sa sugar. So, eto talaga yung parang mas malapit talaga sa yema. Kasi maliliit tapos ginulong sa sugar. Or even the texture talaga. Same na same talaga. Maharap. See? Feeling nyo parang nakakaumay na kasi condensed milk tapos may white sugar pa. Hindi po. Ang sarap niya. Diba? Parang ninibago ka lang kasi nga ginawa natin. Pero alalahanin nyo yung kabataan nyo. Ganito ang yema. Ginulong sa sugar. Sarap. So yan. Sana gustuhan yung ginawa natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Kapag 1 teaspoon ang gagamitin, makakagawa kayo ng 40 pieces. Ang cost per yield ay 3 pesos and 15 cents. Pwede mong ibenta ng 6 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang puto flan ni Sir Anthony. Ito naman ang kanyang mga cakes. Ito naman ang no-bake blueberry cheesecake ni Miss Ruth. Meron siyang chocolate dream cake. At meron siyang yema and chocolate cake. Ito naman ang mga graham de leche ni Miss Yeng. Meron siyang caramel cake. Bibingka. At meron siyang mga puto.
Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Naaalala ko yung mga ginagawa ko before, nakakatakam siya. Parang gusto ko magluto ulit ng mga pinapadala nyo. Yung iba kasi hindi ko na nauulit kasi gumagawa ko ng bagong recipe. Siguro ang kailangan ko lang gawin, i-fix ko yung schedule ko para kung may free time ako, mauulit ko yung mga gusto kong uliting recipe. Ang sarap talaga laging kumain, kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!